Welcome to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, ako si Myla, taga-Taguig. At nais ko sanang ihingi ng payo kung ano po kaya ang gagawin mo kung ang anak mong lalaki na menor de edad pa lamang ay nakabuntis na. Last Christmas, umuwi ako sa probinsya namin kasi birthday ng anak kong panganay na si Junior, na doon na muna naninirahan sa poder ng aking mga magulang. Naiwan sa Manila yung asawa ko at 3 pa naming anak. Dahil sa hirap ng buhay, nagawa naming ipagkatiwala muna si Junior sa magulang ko. Alam ko naman na mamahalin nila ito higit pa sa pagmamahal namin sa kanya. Palagi rin naman namin kinakamusta si Junior at wala naman ako nababalitaan na kabulustugan na ginagawa ng bata. Sa pagdating ko nga sa probinsya, ang akala kong walang kabulustugan na ginagawa ay meron pala. Hello, uy! Dito na naikwento ni nanay na may bagsak siya sa exam. Oh, no! At madalas din na naliban sa klase. Hindi na raw nagawa ni nanay na magsumbong pa sa akin dahil sinusubukan naman nila ang iba pang paraan na maayos nila si Junior. Nang malaman ko nga ito, agad kong kinausap si Junior. Kaya lamang habang kausap ko siya, siya namang panay dot-dot niya sa cellphone niya. At bilang ina, nabastusan ako sa ginawa niya, na tila ba wala siyang pake. Agad kong inagaw ang cellphone sa kanya na mabilis din niyang pilit na binabawi sa akin. Pero dito na tumaas ang boses ko. Gaano kataas, Mi? Charot lang. Gaano kataas? Mga ilang octave. Tarong lagi, Mama Colleen. Oy! Ito na nga. Biglang tumaas ang boses ko at sinabi, Junior, ano ba ang problema? Dito na siya humingi ng sorry. Maya-maya lamang, muling nagsalita si Junior at sinabing, Nay, ganun yung boses, Mama Colleen. Lalaki si Junior, Mama Colleen, di ba? Eto na. Ang sabi ni Junior, Nay, nakabuntis ako. Nay, sorry. Hindi ko alam ang gagawin ko. Oh, no! Alam, ba't ako naiiyak? Anak mo, Mama Colleen, naiiyak ka? Hindi, parang na-imagine ko, Diyos ko, day. At humagulgol na siya. Mama Colleen, tila gumuho ang mundo ko. 16 pa lang siya Pero mas gumuho yung mundo ko nang malaman kong 15 anyos pa lang ang nabuntis ni Junior. Oh, no! Isang beses lang daw na may nangyari sa kanila. At hindi niya raw akalain na mabubuntis niya ito. Ano to, magic? Agad kong kinausap ang mga magulang ng babae. Pero nagdesisyon ang magulang nito na wag mo nang pagsamahin ang dalawa. At hanggat maaari, paghiwalayin na lang sila. Sila na lang daw ang bahala sa anak nila at ipinagbubuntis nito. Hello, uy! Sila na daw ang bahala sa anak nila. At sa totoo lang, naglalaban ang puso ko bilang isang ina na tila aabandonahin namin ang babae. Hindi na lang din siguro bilang isang ina kundi bilang babae rin. Na para bang napakawalang kwenta naman namin kung papayag kami sa ganoong setup. Pero yun lang kasi ang pakiusap ng magulang ng babae sa amin. Mama Colleen, gulong-gulo ang isip ko ngayon sa dapat na gawin. Susundin ko ba ang gusto nila? Tila po ako ay nakukonsensya. Damayan mo naman ako, Mama Colleen. Muli, ako si Myla ng Taguig. Sana nga po ay madamayan mo kami
sa aming pinagdadaanan. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to Heart with Mama Colleen. Heart to heart sa umaga. Naku, konsensya. Bakit ikaw ba nakabuntes? Buntot niya, hila niya, huy! Hello, uy. Charot lang. Pero sorry na. Natawa lang ako doon sa part na hindi obvious na natawa. Pero sa utak-utak ko, teka lang. 'Di ba? Yung part ng letter mo na isang beses lang daw may nangyari sa kanila at hindi niya raw akalain na mabubuntis niya ito. Magic? Anyway, andyan na yan. Alangan namang ibalik ko o ibalik mo sa sinapupunan yung anak mo para baka sakaling pumirme. Oh no. Diba? So, wala. Respetuhin na lang muna natin yung gusto ng magulang ng batang babae. Nagigets naman kita na babae ka rin. Diba? Paano kung ikaw yung batang babae tapos biglang mawawala yung nakabuntis sa'yo? Diba? Although, iba kasi ang sitwasyon ni 15 anyos. 15 pa lang siya. Hello, uy. Diba? Literal na may gatas pa sa labi. Diba? Napakaswerte nga nung batang babae. Kasi kahit pa paano, meron siyang supportive na mga magulang. At hindi lang yun. Hindi siya patitigilin sa pag-aaral. Bagkos susuportahan pa nila yung bata. Walang hinihingi ni kusing sa inyo. Walang sustento na hinihingi sa inyo. Kundi yung hinihiling lang nila ay lumayo muna yung anak mo sa anak nila. So siguro again ulitin ko lang, respetuhin na lang natin muna. Kasi totoo naman kung mas may talo dito, kung mas may egol dito, alam mo yan, yung batang babae, yung 15 anyos Oh pa lamang. Sorry, naiiyak ako. Ang babata nila. Nararamdaman ko rin na masakit din naman to sa part mo, Mi. 'Di ba? 16 years old. Yung akala mo na walang problema. 'Di ba? Kasi nga nasa magulang mo yung anak mo, yung wala ka naririnig na kabulastugan, yung susurpresahin mo pa nga ata yung anak mo dyan sa probinsya, sabay ikaw pala yung masusurprise. Parang nararamdaman ko yung pain. As a co-mama. Ang sakit. Parang kung ako yung nasa sitwasyon mo, double chore ba ang naganap sa'yo? Yung nakabuntis na yung anak mo na 16 pa lang. Tapos aalisan ka pa ng obligasyon o yung anak mo. Ang hirap. But again, nandyan na yan. Oo. So siguro, again, kausapin mo na lang ng maayos yung magulang ng batang babae. And ibigay mo yung respect na hinihingi nila. I-assure mo sila na sige po. Sabihin mo rin na willing kami na magsustento, willing kami magpadala. Hindi naman yung parang, sige, yes, ligtas sa gastos. Lang yung bata. Diba? Hindi yung gano'n. Talaga i-assure mo lang na anytime they need you, o dumating yung panahon na hanapin ng bata yung tatay, sana kontakin ka. Now, focus on your child. Siguro, it's time para isama mo na yung anak mo sa Maynila. Oo, para mas mag-guide mo rin yung anak mo. Kasi unfair din naman sa part niya. Malayo kayo na pamilya niya. Aminin natin, iba yung emotional na atake nito sa anak mo. 'Di ba? Yung akala mo okay? Oo, mami, okay lang ako. Pero ang hindi mo alam, may personal battle na yan. So, siguro it's time talaga. Sama mo na yung anak mo. Para lang, syempre, di ba, mas mag-guide mo siya. Hindi dahil sa baka di nabantayan ng nanay. Wala na tayo dun .
At the end of the day, obligasyon mo rin kasi yan. Responsibilidad mo yan bilang magulang. So, yun lang. At yan ka-winner ang storya natin dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Meron ka bang mema? I-comment mo na yan sa ibaba para mabasa ng letter sender natin kung ano nga ba ang mema mo sa kaniyang pinagdadaanan. Kung meron ka rin pinagdadaanan ka-winner, feel free na ipadala ang kwento mo. Pwede nating itago ang pagkatao mo. Again, i-message mo lang ako sa DJ Mama Colleen on FB. At syempre, huwag kalilimutan na mag-like, subscribe dito po sa aming YouTube channel for more storya sa programang Heart to Heart with Mama Colleen. Ikaw ay dadamayan hanggang ikaw ay labasan ng ngiti sa iyong mga labi. Istorya mo ang bida sa Heart to Heart with Mama Colleen. I-follow na kami sa aming mga social media accounts. Until next story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Heart, heart!